Sa isang barangay hall sa Tarlac City tuwing gabi, hindi raw Zumba o Liga ang ikinabibisi ng mga tao sa kanilang covered court, kundi saklaan. Kahit katabi lang ng barangay hall ang pasugalan, tila best in dead ba raw ang mga opisyal dito? Abril nitong taon, isinumbong sa resibo ni Jojo, hindi niya tunay na pangalan, ang saklaan na ilang metro lang ang lapit sa barangay hall. Halos gabi-gabi, nakikita kung talagang makikita mo yung taya nila, may nagtataya ng 500, 1,000. Minsan ano pa po yung mga iba, may sasakyan pa para dumayo. Ayon pa kay Jojo, full support daw ang barangay sa pasugalan kahit na nakapeperwisyo na raw ito sa mga residente roon. Depende nakikinabang si Kapitan dyan eh. Ba't siya magpapatayo ng saklaan na illegal? Ba't nasa barangayol po no? Sabi pa ng barangayol. Talagang mahingi sila. Alauna ng madaling araw. Iyawan lang silang pag may natatama. April 14, inikutan ng resibo ang barangay San Miguel, Tarlac City para matukoy ang saklaan na inirereklamo. Basketball ba? May basketball? Ano ba? Sa gitna ng covered court na katabi lang ng barangay hall, makikita ang dalawang mesa na may nakapalibot na mga tao. At sa gitna ng mga ito, nakalatag ang mga baraha at pera. Wow! Busy-busy kayo, mga ate at kuya! Basketball ba? May basketball? Ano ba? Ayon sa impormasyong ating natanggap na nakapasok dito mismo sa sugalan, kung inyong makikita, mga kapuso, nakapwesto sa ganyang kalapit na dokumento ang lahat ho ng parapernalyang ginagamit sa sugalan. Pati na ho yung pera na ginagamit ng panaya ng mga nagsusugal na nakapalibot po sa mesa. Hindi lamang ho isang mesa ang nakunan ng resibo. Ibig sabihin, maraming tao po ang nagugumon sa sugal na ito. Makalipas ang 2 araw, April 16, binalikan ng resibo ang covered court. Pagkagat ng dilim, now open na ang saklaan. Sa parehong araw, idinulog na ng resibo sa Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 3, ang iligal na pasugalan. Gabi ng April 21, kasama ang CIDG RFU 3, Gina sa pwesto. Pero nang ikutan ng covered court na katabi lang ng barangay, makikitang bakante at wala nang laman ng mga mesa o nakapalibot na mga tao. Sumakses kaya ang mga pulis at resibo para matuntun ang nilipatan ng saklaan. Pagpatak ng bandang alas 8 ng gabi, nagsimula na ulit dumugin ng mga tao ang pasugalan sa newfound nitong location. Tuloy ang ligaya, but not for long. Nagplano na ng operasyon ng CIDG RFU 3 at CIDG Tarlac kasama ang resibo. Every kanto, may lookout. Sa daming tao niya, kung magpapapunta ka ng tao dyan, sir, mahalata na nila kasi hindi naman makakataya yung papupuntahin natin. Sa dami na nakatayo. Kaya ang maganda, flash up agad. Napasukin ng mga operatiba ang target area. Yan na. Go, 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 go. Go, 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 go. Ang mga mananaya na nakaupo at maging ang mga nakatayo sa gilid, nagkandarapang umalis sa lote at may mga nakaiwan pa ng kanilang mga tsinelas. Mga ate, kuya, Cinderella ba ang peg natin? Ang isang babaeng nakatakbo na papalayo, makikitang bumalik pa ng mesa para patakas na kumuha ng pera. Pero ang isang senior citizen, aba, chill na chill lang. Nanatili siyang nakaupo at may na hawak-hawak ang ilang lapad ng pera. Father, ano po ito? Isa po kayo sa mga founder dito? Nagpapatakbo na sakla? Hindi po nananalo po ako. Nanalo po kayo. Matagal na po kayo tumataya?
Sino po ang nagsimula nito, Mother? Hindi niyo po alam. Madalas po kayo tumataya dito. Relax ka na. Magkano pinakamalaking taya dito, Mother? Magkano pinakamalaki? Ako, kontraya ako, 200 lang, ganyan. 200. Tapos pag nanalo, Ano po, 2,000. ay malaki, ano? Magkano pinakamaliit? 20, ganun lang po. Kayong mga nabutan namin nagsusugal ay arestuin namin sa kasong violation of 2016-02 o illegal na pagsusugal. Babanggitin ko yung mga karapatan nyo, makinig po kayo ha. Kayo ay may karapatan kumuha ng sarili nyong abogado na siyang magtatanggol sa inyo sa korte. Inaresto ng mga operatiba ang 3 babae at 4 na lalaki na huli sa aktong nagsusugal at nagpapataya sa mga customer. Mula sa Saklaan, dinala sila ng CIDG RFU-3 sa CIDG Tarlac. Ayon sa isa sa mga inaresto, nanonood lang daw siya sa Saklaan at naghihintay ng balato. Wala po, nanonood lang po. Kasi po, may mga kaibigan po akong naglalaro din doon. Isa daw kayo sa mga kasosyo niyo. Ako po? Oo. Ito ba? Hindi po. Siguro nung early 2000 po, nagpapaganyan din po. Hindi ko naman pwede i-depensa sa sarili po. Talaga pong nagpupunta po din ako ng mga sa mga ganyan. Kasi parang para kumita kaming nakakaroon kami ng mga balabalato sa mga mananaya. Ayon sa inisyal na investigasyon ng CIDG Tarlac, karamihan sa mga nahuli ay mga regular better sa nasabing saklaan at ang mga naaresto walang naipakitang kahit anong dokumento. Usually po yung mga yan hindi po amin. May nahuli po tayong 7 na actual po natin na nakita na nag-engage sa illegal gambling at upon verification, obviously, wala po silang mapakitang dokumento with regards to illegal gambling operation. Nakakarap sa kasong violation of Presidential Decree No. 1602 o Illegal Gambling Law ang 7 nasa koting suspect. Kung mapatunayan na lumabag sa batas, pwede silang maparasakan ng multa na 500 hanggang 6,000 pesos at pagkakakulong ng hanggang 8 taon. Ito pong nasabing saklaan, before, years ago, nag-ooperate po ito, nahuhuli. Ito po, umulit na naman sila. Ang ginagawa po nila, palipat-lipat po sila ng pwesto. Pero ang tanong, kahit na palipat-lipat ng lugar ang natimbog na saklaan, paano ito muling nakapag-ooperate ng ilang metro lang ang layo mula sa Barangay Hall? Nakapareham ng resibo ang nanunungkulang chairman sa Barangay San Miguel, Tarlac City. Ayon sa kanya, matagal na raw niyang alam ang saklaan sa kanyang lugar. Time immemorial, siguro 1970s pa, 1960s pa, yung mga ninuno pa namin. Nandyan na yan, kakabit yan, mawawala, ikakabit, mawawala. Ganun lang yan, pabalik-balik lang yan. Tulad yan, magki-fiesta kami, inilalagay yan, pinakikiusap sa akin. Pag sinasabi, magpapaalam sila sa akin, ang sinasagot doon at their own risk. So, bahala kayo. Wala akong pananagutan kung mahuli kayo. Pag-amin pa ng kapitan, may nakukuha ang barangay sa kinikita ng saklaan pero buwelta ni Cap, itinutulong din naman daw nila ito sa mga nasasakupan. Hindi ako protektor. Kung may natatanggap man, binamimigay ko sa tao. Hindi ako protektor. To tell you honestly, I've never been a protector in my entire political career. Not even a single centavo binubulsa ko. Lahat ng namin na ibibigay, kung ano man na may binibigay dyan, pinamimigay namin sa tao. Kahit ang gobyerno, nagpapasugal. Diba? Ang kasino, pasugal ng gobyerno dahil kumikita ang gobyerno dyan. Ganun din yun, ang barangay, kahit paano, kung may mga sugalan dito, nagbibigay sila, honestly, nagbibigay sila. Pero hindi namin sila pinapwersa na bigyan nyo kami ng ganito. Pero hindi yun pareho, kapitan. Ang mga gaming na binabanggit ninyo, regulated at binabantayan ng PAGCOR. At ang nabisto pong pasugalan sa lugar ninyo, hindi rehistrado at walang anumang regulasyon sa makatuwid, illegal. Idinulog ng resibo sa Department of the Interior and Local Government o DILG ang naging pahayag ni Chairman. Ilang mga barangay officials dapat po ay pinapatupad nila ang lahat ng batas, laws, at mga ordinansa dun sa kanilang nasasakupang barangay. Kung kaya't katulad ng pagkakaroon ng illegal gambling sa kanilang barangay, ito po ay kasama sa kanilang tungkulin na dapat ay ipatigil, ipahinto. Siniguro ng DILG na ipatatawag nila ang punong barangay at iba pa niyang mga opisyal. Maaari rin po silang magkaroon ng
kasong administratibo. Ano po, pwede po silang filean sa ombudsman o sa ating mga lokal na sanggunian. Mga barangays ay maaari naman talagang tumanggap ng mga donation. Pero ito yung mga donasyon na galing sa mga tamang pamamaraan. Ano po? Sabi ko nga, hindi pwede kung galing sa iligal. Paalala ng mga otoridad, may nakatalagang mga batas para siguruhing mananagot ang mga lalabag dito. Yung mga kababayan po natin, paulit-ulit nating pinaalalahan na huwag i-support itong pinagbabawal na laro o itong illegal gambling dahil maliban sa nakakasira din po ito ng pamilya ay may karampatang kulong. Para naman sa mga kawani ng lokal na pamahalaan na tila hinahayaan o sinusuportahan umano ang mga ito. Sila po ay winarningan na huwag silang mag-engage sa mga gantong gawain. At sila po ay maaaring magkaroon ng kaso, makulong. At ang mabigat pa po dito, base sa ating batas, baka sila po ay perpetually disqualified to handle public offices. Mahigpit ay pinagbabawal ng pamahalaan ang iligal na pasugalan dahil madalas mitya ito ng korupsyon, gulo sa komunidad at masamang bisyo. Kaya naman dapat mahigpit na sinusunod ang mga batas at patakaran para mapigilan ang mga ito. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel